Oh. Yan po, Idol Rafi. Grabe po yung pagkakabangga no, ng DLTV bus. Oh, sa tindahan ni ma'am. Sa kanilang tindahan. Wasak po yung tindahan nila. Ah, grabe. Ayan po. Nagkalat po yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga paninda. Alam mo sasabihin dito ng bus company na wala ng brake, na lose control. Kaya nga naggawa ko ng inspeksyon noon at yan ang paulit-ulit na sinabi ko sa mga bus company, dapat yung brake palaging chinecheck to make sure na yung brake fluids ay meron pa at yung brake pads ay hindi pa pudpud at palaging regular ang maintenance. At yung gulong dapat hindi yung pudpud. Kailan po nangyari ito, madam? December 16 po. Buti na lang wala pong nasaktan. Wala naman po. Sa mga pasahero po? Wala rin naman po. Okay. Paano ba nangyari? Ang sabi po ng driver ay nawalan daw po siya ng preno. Yun. Yun ang sinasabi ko. Hindi kaya naka-drugs, naka-shabu yung driver? Hindi ko lang po. Nandun po kayo nung mangyari yun? Wala po. Nasa bahay po ako noon tapos tinawagan na lang po ako ng mga tao ko po doon. Anong oras po yun? 11:30 po ng umaga. Umaga? O buti walang mga kliyente kayong kumakain doon, customer? Opo, kaalis lang po nung customer namin. So wasak po yung tindahan at nagreklamo po kayo sa kanila, ayaw po kayong bayaran o ayaw makipag-usap sa inyo? Ayaw po. Wala pa akong makausap na maayos. Aba, pag tayo pong makipag-usap dito, approve na approve, mababayaran po kayo. 101%. Ilan araw na po kayo walang negosyo? May gitna po isang buwan. Simula po noong December 16. Hindi na kumikita yung negosyo. Nitong inayos na rin namin. Tinabi na namin lahat ng basag. Okay. Yun, ang nga lang po, talagang pumangit yung kunti na lang po ang nakain. Anong biyahe po yung bus? Nasugbo to Kalatagan po. Hindi naman overloading? Punong-puno ng pasahero? Hindi naman po. Nag-file na po kayo ng reklamo doon sa kumpanya, pero hindi mo kayo pinapansin? Opo, 3 balik po ako noon. Ang po kasi, sabi nila sa akin, ay gumawa po kami ng kasunduan ng driver, tapos yung inspector doon sa abogado. Gagawa lang po na kasunduan na pag nakwenta ko po daw po yung lahat ng damage, ay agad naman daw pong babayaran nila. Nung pagpunta ko po dun sa office dun sa Nasugbo, sa terminal ng Nasugbo, ang sabi po ay dadalhin daw po yun sa main office sa Turbina sa Calamba. Hanapin ko daw po dun si Sir Chris. Nung nagpangita po kami dun, ay sabi po nila sa akin ay holiday na daw po. Next year na lang daw po yung maaasikaso. Parang inuurong-urong, pinasikot-sikot, po. Attorney Cofino, magandang hapon. Kaya niyo ba itong DLTV company? Dahil kung hindi, kausapin ko si chairman kung hindi mo kaya ito. Opo, sir. Po natin kasi yung board po ang may po dyan, mag-decide. Titingnan po natin kung ano yung nangyari po. Unang-una, sir, papagalitan ko kayo Di ba, nagkaroon tayo ng hearing tungkol dito? Di ba, naggawa ako ng inspection. After I did an inspection, nakita ko yung mga kakulangan, yung mga lapses sa mga bus company. Sinabi ko to sa inyong chairman na dapat yung lahat ng mga bus, especially pa biyahe ng probinsya, palaging chinecheck yung brake. Nasa top condition yung brake fluid, brake pads. Para hindi na pwede gamitin yung salitang na lose control o nawala ng brake. Di ba? Opo, Senator. Opo. Bakit nakalusot ito? Yun nga po, Senator. Ipapatawag po namin yung mag-i-issue po kami ng show cause order dyan sa respondent po na bus company para po ma-explain po nila kung bakit po yung ganun ang nangyari po. Ganitong gawin niyo po, sir. Pag nagmatigas itong DLTV, cancelan niyo po yung prangkisa nito. Napaka-abusado naman to. Baka wala pa nga ito siguro insurance Kasi kung meron itong insurance, hindi na ito magpapasikot-sikot, hindi ito magtatago. Kung ano na pa mga sinasabi, kailangan kausapin yung mga lawyer nila. Opo, Senator. Diba? Isa yan sa sinabi ko rin sa hearing na siguraduhin na lahat ng mga tumatakbong bus may insurance. Opo, Senator. Baka wala itong insurance. Naku, pag wala itong insurance, naku sir, pati kayo dyan sa LTFRB tatamaan. Okay, sir? Titingnan po natin yan, Senator. Yung bus kasi, okay na, nabiyahe na po. Bumibiyahe ulit? Opo. Nasaan yung pulis natin? Colonel, bakit yung bus na nakasira? Bakit yung pinakawalan din yung bus agad at ngayon nagbibiyahe pa? Yes, sir. Bali, sir,
Ang nangyari po, sir, anong time din pong yun, nagkaroon din po, ma'am, sir, ng kasunduan, sir, sila Ma'am Jacqueline Fernandez at saka po ito pong driver, duly notarized po yung pong kanilang pong kasunduan. Ngayon, sir, ang advice po sana nga namin kay ma'am ay yun nga po, mag-file na po ng formal complaint regarding po sa pagkakaksidente sa bus. Kaya po hindi na po namin na-hold po yung bus sapagkat yun pong kasunduan nga po nila ang amin pong pinagawakan, sir. Ang kasunduan po namin, permahan po sa abogado, ay pag nakagawa po ako ng quotation doon sa damage, ay sabi nila, babayaran daw po nila ako. Okay. Wala naman pong... Kaya nga ma'am, itong problema palagi rito Sa isang aksidente, makikiusap yung taong nakagawa ng problema at mangangako ng langit at lupa. Attorney Garrett, pwede ba tayo gawa ng batas na from now on, hindi pwede makipag-arigluhan sa presinto, doon mag-arigluhan sa korte? Yan po kasi, Senator, usually yung they end up with a private agreement. Ang consideration po is withdrawal ng criminal case. We can put in sa guidelines na kapag ganyan po agreement, kailangan with approval po ng prosecutor. In such a way, we'll consult with the Department of Justice on how we will do it na kailangan ng presence of the inquest officer. Gagawin po yan para kumbaga may backup po at hindi na sa desperadong sitwasyon yung biktima po na. Ayun, di ba? Para kung halimbawa hindi siya tumupad, edi ang kikilos agad-agad si prosecutor. Yes po, Senator. There should be, kumbaga, may uniform po na agreement wherein kapag hindi tinupad, mare-revive po yung kaso. Sa ngayon, hindi natin pwedeng pagbawalan itong mga polis na huwag makipag-gumit na sa arigluhan between the complainant and the laban sa inireklamo at doon lang sana i-gawin ng arigluhan sa piskalya? Yes po, Senator. As far as I remember, na-raise niyo po yun sa isang Senate hearing natin wherein sinabi niyo po na dapat labas po ang pulis sa arigluhan when it comes to accidents or similar crimes po, Senator. At nag-agree po ang ating PNP na it should be a policy na wala po silang influence or anything dyan sa arigluhan. So, it should already be a uniform policy by the PNP. We can write a letter to remind them, Senator, that they agreed to that agreement na hindi naman madedehado sana. Ganito ang gawin natin, Atty. Garrett, gusto ko next week, ipatawag, meron pa naman tayong 3-day notice, do it now, para sa Wednesday, papatawag natin yung LTFRB, patawag natin DLTB. Yes po. Yung Camp Crame din? Yes po, Senator. Yes. Lahat na pwedeng may patawag dahil sa kasong ito na pinag-usapan ngayon. Okay? Colonel Manalo. Opo, sir. Opo. Next time, sir, pag meron kasing arigluhan sa disgrasya, huwag kayong pumayag. Ituloy niyo pag-file ng kaso. Opo. I-encourage niyo po yung complainant. Paulit-ulit na lang ito, sir. Hindi niyo hinanapan, Colonel, kung may insurance yung sasakyan? Actually, sir, meron naman po kaming tinanong din po namin yan ang mga sa pagkakalam po namin sa lahat ng mga PUP ay meron po yung insurance pagka nabiyahe po, sir. And then, sir, yun pong kasunduan po nila, wala po kaming ina-allowed na kasunduan po dito sa station, sir. Sila po ang nagkasundo, may i-pulse po namin yan kung hindi po nakipag-agree yung pong si ma'am, yung po sa driver po na hindi nga, sir, sinasabi ko nga, sir, kayo dapat mag-encourage po doon sa victim. Opo, sir. Na ma'am, i-file itong kaso, huwag dito magparigluhan dahil pagtalikod natin, pwedeng tumakas na ito. Samantalang itong biktima, hindi na kumikita kanyang restaurant. Itong boss, nakadisgrasya na nga, tuloy-tuloy pa lang kita, kahit na nakapirwisyo. Sige, Attorney Mark, patawag nyo yung DLTV dyan sa inyo, and then syempre magpapatawag din ako ng hearing, at sabi mo mag-issue ka ng show cause order, at kapag nagmatigas ito, then multahan, suspindihin. Sige po, Senator. Meron naman kaming details. O sige. Mr. Jeffrey Mariano, yung driver na boss, magandang hapon sa iyo, sir. Hello po, sir. Magandang hapon po. Ano nangyari doon sa disgrasya? Sir, na lost brake ko. Kaya doon ko na binangga sa may tindahan kesa po makuha ko yung ibang sasakyan. Marami pa madamay. Sana sa puno mo na lang binangga. Paano kung may customer doon sa tindahan? Hindi, wala naman po Unang-una, Mr. Mariano, kasama sa trabaho mo na chinecheck mo yung brake pads bago umalis. Nung nag-inspect ako sa bus company ninyo, yan po yung sinabi ko, inspeksyonin yung brake pads, inspeksyonin brake fluids. So bago ka nagbiyahe, tinignan mo ba kung tama pa yung brake pads, pudpud na ba o hindi? Tinignan mo ba brake fluids? Okay naman po lahat, sir, kasi galing pa po kami ng LRT. So nangyari po yun sa Nasugbo na. Kaya nga, sir, kung okay pa man pala, bakit nga po na nawalan ka ng brake? Lusot po yung preno, lusot ho. O kaya nga, so dapat tine-check mo kasama sa pag-check yan na yung preno hindi lusot. Ibig sabihin, mayroong pagkukulang sa parte ninyo. Kung maayos yung maintenance niyan at talagang chine-check nyo ng tama,
Hindi kayo mawawala ng preno. Ako sir, 40 years na ako nagdadrive, 40 years na ako sumasakay ng kotse ko. Never pa po nawala ng preno yung driver ko, awa ng Panginoon. Dahil regular maintenance ko. Aksidente po talaga yung nangyari. Sir, wala pa akong nakilalang kamag-anak, kaibigan na lumapit sa akin, pre, nawala ng preno yung sasakyan ko. Wala. Kasi nga, regular ang maintenance. Yung kumpanya nyo balasubas. In the first place, kasama ko sa ipapatawag sa Senado, Sir Jeffrey. Kasi yung amo mo, yung bus company, nagtatago na. And hindi naman nung nagtatago. Babayaran naman ho yun. Actually, na-compute na nga ho yung lahat ng damage. Alam mo, Mr. Jeffrey Mariano, sir, ikaw pang matapang ngayon sa halip na magpakumbaba ka at mag-sorry ka dito, ma'am. Kung ganun pala, sorry. Tutulong ako para mabayaran kayo. Ang tapang mo pa. Tingnan lang natin pagdating sa Senado. Tingnan natin kung ubra pang tapang mo. Subukan mo mameloso po doon. Subukan mo taas-taasan ng boses itong complainant namin. Subukan mo. Testing mo. Dito lang ho talaga yung boses ko. Malakas na yung boses ko. Hindi man ako nagmamataas. Imbis na mag-sorry ka dito kay ma'am, ba't di ka muna mag-sorry? Hindi naman po, sir, nagkakuhan ako. Kinuha ko lang din yung sabi ng kumpanya sa akin. Yun lang din yung sinasabi ko. Although hindi mo kasalanan yon, kung talagang totoong nawala ng break, ay may kasalanan dyan yung kumpanya. Oo nga po. Pero magpakumbaba ka naman, huwag ka sumagot na para ka maangas. Hindi po, sir. Ganun lang po talaga yung boses ko. Mataas lang talaga. O, di huwag ka mamiloso po. At least ba nang bababaan mo boses mo? Dahil kapag nasa Senado ka, hindi ako papayag na ganun pa rin yung boses mo. Subukan mo bastusin ng Senado, pakukulong kita doon sa baba. Magsalita ka na maayos, sir, na wala na nga ito ng hanap buhay. Tapos yung boss ninyo tuloy-tuloy pa rin sa paghanap buhay. Itong nabangga na perwisyo, na walang hanap buhay. Tapos ngayon, pinaikot-ikot pa ng kumpanya nyo. Sabi ko nga po sa kanila, hindi naman po bahay ang binangga nila. Negosyo din po yun eh. Correct. Kumikita din po yun araw-araw eh. Oh. Oo nga po, ma'am. Humingi naman po ako ng ko sa inyo. Andun na po yun. Yung kumpanya ko ang kwan. Ako nga ho, isang buwan nang hindi pumapasok. Walang biyahe. Ganon! Ganon ka! Kaya mo naman pala eh. Ganong boses ang gusto ko. Kau naman. Pasensya na, talagang ganon lang yung boses ko. Medyo malakas eh. Makakon lang. Hindi. Yung boses mo, talagang namimiloso po. Ma'am, pasensya na po sa nangyari. Hindi ko na po kagustuhan yung nangyari. Ang kinuha ko lang din yung sa kuno opisina. Kung ano ang kuno opisina, yun lang din po ang kinuha ko sa inyo. Andun nga kuya. Di ba paulit-ulit ako nakikiusap sa'yo, tulungan mo ko kasi yung binangga mo ay hindi naman bahay. Negosyo yun eh. Umuupa ako dun sa lupa. May sinasahuran ako dun na tao na dun lang din kami naasa. Ayun nga, Tapos makikita ko kahapon, makikita namin, yung boss kumikita na, kami, tingga pa rin. Isang buwan na mahigit po eh. Opisina ko talaga amigan po. Ako din po isang buwan na rin nung mula nangyari. Hanggang kailan po tayo magtitingala sa opisina, wala po tayong makausap na maayos. Diba? Pinababag ako noong February 1. Malalaman no kung anong sa akin. Ma'am, mababayaran po kayo. Yung driver kasama sa papatawag natin, ang pinakamalaking may kasalanan dito yung bus company. Oo nga po. Yung bus company. Yung driver, kung talagang totoong sinasabi niya nawala ng preno, talagang nawala ng preno, aksidente. Opo. Hindi niya kagustuhan yon. Opo. Diba? Pero dapat may mananagot. Duda ako na walang insurance to. Yung insurance company nila, may tatawag na agad insurance adjuster. Ma'am, ako'y taga-insurance so-and-so. Nirepresent namin DLTV kliyente. Diba? Usap tayo. Walang ganun, ano? Wala po. Walang insurance to. Pati nga po dun sa legal, tawag din po ako ng tawag. Isang buwan na mahigit. Wala rin po. Hindi nasagot. Sige, ma'am. Nagkataon na ako po ang committee chairman sa Senate ng Public Services. Kasama po ito yung mga bus na ito. Disiplinahin natin mga to. Opo. Kasi tuloy-tuloy pag-hearing namin ito eh. Kaya po nagkaroon ako ng pag-inspect dito sa mga bus nung nakaraang taon. At nakita ko maraming mga lapses. I-raise ko ulit itong mga lapses na ito. This time may mga mananagot. At masasampulan natin itong DLTV. Meron pa akong paabot na konting tulong sa inyo for the meantime. Punta kayo doon kay Odette.